Hi guys, this is Ate Adira or Tita Adira, Aling Adira or Manang Adira. So, this is not my real name, only code name, but you can call me anything basta may Adira yan. So, starting today, I'm officially starting my vlog. So, yung magiging content ko is Payo-Payo Kemerut or Kwentuhan Tayo Ate Adira. Whether may manood o wala, I'm here to share our real thoughts, real experience, and real talk from love, work, to personal life. And at the same time, I'll be also sharing and promoting my product from my TikTok shop. So, I'm not doing this for the likes or views, but because I enjoy it more than pretending to fit in with people who don't even like you in the first place. Yes, mas pipiliin kong gawin to, makipaglaro sa aso ko, and magganito-ganito, kaysa makipagplastikan sa taong alam mo naman and ramdam mo namang ayaw sa'yo. So, this is my first vlog, and I titled this Advice Kay Root Work Edition. So, just wanted to share a piece of advice based on my experience. I hope this helps someone out there. And, so gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naging experience ko from my previous job. And I hope you like it. So, now, this is my piece of advice. Be careful when you start getting noticed or favored by your boss or your manager. So, minsan, without realizing it, may mga tao palang naiinggit o nasasagasaan sa mga implementation mo. Diba? Kasi kakapromote mo lang tapos nag-i-implement ka. Kahit ang intention mo ay para sa ikakabuti ng team o ng company. Here's my friendly advice, guys. Especially if you started from the bottom and you just got promoted. Yes. So, number 1, be humble and approachable at first. Kahit may mga tao na hindi ganoon ka-sharp, be patient. Ganun pala yun. So, hindi mo kailangan punahin lahat ng pagkakamali nila. Kasi based sa experience ko, since day 1 di na siya nakakagets. Grabe be, 1 year na siya. Ayun, siya nga pa din. Hindi ko alam kung okay na siya ngayon sa So, hindi na ako nakapagtimpe before, na-prank ko na siya. Tapos, ayun, nagpabebe sa kapwa niya employee and ginawa akong kontrabida sa kwento. So, kontrabida, intrimitida sa buhay nila. So, parang pinapalabas na ikaw yung masama. Pero kasi dahil lagi mo siyang napupuna. So, yun. Kaya, always remember na maging humble and choose your words sa mga sasabihin mo kasi hindi mo kilala kung paano mag-take yung taong yon. Number 2, choose your battle minsan. Minsan, dadmahin mo lang muna. Hindi lahat pinapatulan pala. Kasi grabe kasi, ako dati, mapagpatol ako kasi since gusto ko kasi, may kasi ako may goal kasi ako na itama yung mga mali. So, ako, since first time ko ma-promote na as lead then malapit na sa manager, so ako, bida-bida ako noon. Bida-bida ako noon. So, lahat pinapatulan ko, lalo na yung mga taong gustong bumida, tapos sablay naman. Ay, dapat pala, minsan, dineded mo lang yun, hayaan mo na lang sila. Pero, I learned from it naman na, and na-realize ko, focus on your output, na lang and make bawi na lang sa evaluation. Yes, doon mo na lang pala dapat bawian. Then, magbait-baitan ka na lang pala dapat sa kanila. Number 3, protect your energy. Piliin mo kung sino kakausapin mo. Kausapin mo na lang kung saan ka matututo. Especially, dumikit ka na lang sa superior mo. Hindi dahil sip-sip ka kasi laging may sense yung magiging usapan nyo, hindi mga walang kwentang bagay. Kasi dati ako, kahit walang, nakikipagbarkada ako kahit kanino. So, kinakausap ko lahat. So, wag pala ganun. Dumistansya ka na lang. Mag-set ka ng boundary palagi sa mga taong yon. Then, kesa ipilit sa mga tao na nakangiti lang sa'yo kapag kaharap ka, tapos malalaman mo, pulutan ka pala sa inuman nila, ay, bedanas ko yan. Kaya, huwag ka na lang masyado makipag-friendly. Ha? Lang, casual ka na lang. And number 4, keep your plans to yourself.
Not everyone deserve to know your next move. Yes, siya ka be, iwasan mo na rin yung nakaaway mo na tapos naging okay kayo. Tapos, sa'yo, wala na yun, pero be, promise, may galit pa din yun sa'yo. Iniipon niya lang yan at nagpapanggap na okay na sa kanya lahat. Pero, nag-aabang lang yan ng mali mo, then kapag nagkamali ka, tatakbo yan dun sa mga taong ayaw din sa'yo, tapos magiging topic ka na nila palagi. Then, number 5, don't try to please everyone kahit anong effort mo, kung ayaw talaga nila sa'yo, they won't change. So, huwag ka na masyado gumastos na ilibre sila. Kasi nga, syempre, di ba, lead ka, nagpapabida ka, gusto mong maging okay kayo, pero hindi, never. Ano ka pa rin nila, tawag dito, huwag mo masyado ubusin yung sarili mo sa pakikisama. True yan, kahit ilibre mo pa yan, pakainin mo, dalhin mo sa bahay mo, superior ka kaya dapat maging mabait ka sa tao mo, pero oo naman, maging mabait ka na lang, pero wag mo na investan kasi wala eh. Wala din. Ayaw pa rin nila sa'yo. So, casualan mo lang, pero wag ka na mag-invest kasi lilibaking ka din yan. Kawawa mental health mo. Totoo yan. And number 6, take things slow. Yes. Kahit para sa ikakabuti ng company ang gusto mong baguhin, huwag biglain. Most of the time, kapag may gulo, hindi ka rin nila ipaglalaban. Protect your peace and mental health. Basta dahan-dahan lang. Yes, it hurts especially when you find out na ikaw pala ang topic nila kapag wala ka, but guess what? That they make you stronger. And when you survive, you learn the power of being nonchalant. Yes, kapag naranasan mo lahat yan, tsaka mo lang mafe-feel yung power ng nonchalant talaga na parang, okay, ganun lang. Kasi ako, since kasi first time ko ma-promote yung ganun, so yung wala masyadong nag-train sa akin na as pagiging superior, so naging yes, may mali din naman ako, naging bara-bara ako. But pero kailangan maramdaman mo muna lahat 'yan bago mo ma-feel na maging nonchalant na lang na I don't care. Yeah, so starting today, I'll be sharing a little pieces of friendly advice here and I don't care if may mag-support man o wala. So wala naman akong pake. Basta I will post kung ano yung gusto ko sa page ko. So, I just want to speak from the heart and maybe help someone going through the same thing I did. Stay strong, trust the process, keep your peace. God plans is always bigger than any setback. Yeah!